Ayan, start na tayo maghiwa ng mga ingredients. Hiwain lang natin yung patatas ng maliliit na cubes. Kasi para mag-match siya sa giniling. Sa size ng giniling. Kasi yung giniling din natin, hindi siya sobrang pino. So yan, dahan-dahan lang. Sa paghiwa, ingat-ingat sa kutsilyo. Sunod na natin yung sibuyas. Ayan. Medyo liitan din natin yung hiwa ng sibuyas. Para yon, ganun nga, mag-match siya sa giniling. Maliliit lang. Ganon din sa paghiwa ng bawang, kailangan maliliit lang talaga siya. Yung parang kagaya ng ilalagay natin sa spaghetti. Liitan lang natin. Sunod na nating hiwain yung bell pepper. Tanggalin yung mga buto. Hindi natin isasama yung mga buto sa pagluluto. Pagkatapos, hihiwain din natin ng maliliit. Siling haba, hatiin lang natin sa dalawa. Ayan, tapos na tayo. Umpisa na natin magluto. Pagkatapos, painitin ang mantika. Unahin natin yung bawang. Pag medyo luto na to, nag-golden brown na, saka lang natin isunod yung sibuyas. Yan. Haluin lang natin hanggat lumambot yung sibuyas bago natin ilalagay yung giniling. Ang gamit ko po ngayon ay pork giniling, pero pwede kayong gumamit ng beef at pwede rin kayong gumamit ng chicken.
Depende na sa inyo kung anong gusto niyo. Pero ngayon, ang gamit natin fork. Haluin lang natin para magisa sa lasa ng sibuyas at bawang. Tapos, isunod na natin ilagay yung oyster sauce. Yung purpose po ng oyster sauce, nagbibigay ito ng dagdag na sarap, dagdag na lasa. Instead na maglalagay tayo ng konting toyo, oyster sauce na lang. Then, ilagay na rin natin yung ground black pepper para mas lalong lumasa na siya at matanggal na yung medyo pagkaamoy-amoy ng baboy sa niluluto natin. Ayan, i-mix lang natin ng maayos para siguraduhin natin na lahat ng karne nagkaroon na ng lasa. Ilagay na rin natin yung laurel leaves. Ayan, kailangan siguraduhin natin lutong-luto yung baboy. Pwede rin po kayo maglagay ng konting tubig para mas lalo talagang maluto. Pero ako hindi na ako maglalagay ng konting tubig. Ayan, isunod na natin yung kanina, yung patatas. Lagay na natin. At pati na rin yung tomato sauce para lumasa na siya sa karne. At saka ang raisin. Haluin na lang mabuti para ma-distribute at para lalo na nating maamoy yung masarap na amoy ng ulam natin ngayon. Lagay na natin yung red bell pepper. Pwede rin kayong gumamit ng green. Then, salt. So, yung salt po, depende na lang sa kung ano yung gusto mong lasa. Yung iba kasi gusto yung lasang-lasa, yung asin. Meron naman gusto kaunting asin lang. So, ako nilagay ko dyan isang teaspoon na asin. Pwede na siya. Yan, pwede nating takpan pagkatapos nating ma-distribute ng maayos yung ingredients. Mahalo ng husto. Pwede natin siyang takpan. At pwede rin nga pala kayo maglagay ng green peas. So ako naglagay ng green peas. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin ilagay dito yung green peas. Para dagdag sa magandang kulay at dagdag sahog na rin.
Yan, adjust tayo sa init para hindi matuyo ng gusto. Kailangan medyo may sauce pa siya para masarap. Halo, huwag kalimutan, kailangan halu-haluin para hindi dumikit sa ilalim. So, malapit nang lumambot yung ating patatas. Lagay na rin natin yung soft boiled egg sa ibabaw. Then, para mas lalong maganda, mabango yung amoy, naglalagay po ako ng siling haba. So mamaya pag malapit ng ahunin, ayan, ilagay na natin yung siling haba. So yung purpose po ng siling haba, dagdag aroma siya sa pagkain. At syempre, dagdag lasa din. Iba yung lasa ng giniling kapag may siling haba. Pero ewan ko, ako lang ata naglalagay nito sa giniling. Wala pa akong nakikitang iba na naglalagay sila ng siling haba sa giniling. So halos tapos na po ito. Pwede na nating patayin yung kalan natin. At ayan, ito na po. Ready na po yung ating pork giniling. So yun lang po, sana may natutunan naman kayo bagong kaalaman sa akin. Ngayon, maraming salamat po.